Purihin natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam na palakpak. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Dear Father, let
Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. But this morning, by God's grace, I will talk specifically about understanding the importance of task trusted to us by God. At paano po tayo makapaghanda doon sa task ngayon? And why we should do them in the first place. Gusto ko lang po sabihin na any task na ibinigay po sa atin ng Diyos ay should be taken seriously. Kailangan po mahalaga po na seryoso po tayo. At siyempre, kasama po yung confident trust na ang Diyos ay kasama po natin sa paggawa po nito through the leading of the Holy Spirit. At anuman po ang kalalabasan ng task ngayon ay anumang outcome meron nito, tandaan po natin, God's plan never fail. So we will focus on trusted with the task at ito po ay ginamit po natin yung the wise men visited Jesus. In fact, sa mga panahon pong ito hindi naman kailangan na ito pong mensaheng ito ay sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi kailangan sa panahon ng Kapaskuhan. Ito po ay makikita natin after na ng Christmas at ilang buwan na rin o taon na rin ang dumaan nang bumisita po itong mga wise man po na ito. So, minsan po, mahirap po yung mga gawain na pinagagawa ni Lord sa atin. Maaring alisin niya tayo sa ating po mga comfort zones. At alam po natin, pag inalis tayo sa ating comfort zones, maaari din mga ilangan ng mga commitments, mga sacrifices, kasama na po yung oras, kasama na po yung finances. At kung minsan, ang pinakamalaking hadlang para hindi po magawa o gawin yung task ay yung pong takot. Nasabi natin, kaya ko ba talaga ito? At ma-accomplish ko ba talaga itong task na ito? So sa ating pong pag-usapan ngayong umaga, pag-aralan po natin yung task na ibinigay ng Diyos sa wise men at kung paano nila isinagawa ito. Tukunin lang po natin ng konting background ayon po doon sa binasa po natin sa text po natin sa Matthew chapter 2, 1-12. The wise men, sabi po gano'n, probably Persian members of the order of priests. Pari ito po yung mga priests, philosophers, and astrologers na tinawag po silang magi. They were in existence in the east of the Euphrates River since ancient times. So matagal na po itong mga magi nito. Hindi nabanggit sa Bible kung ilan sila na dumalaw. Hindi nabanggit kung tatlo. Pero inassume po dahil tatlo yung gifts ay naging tatlong wise man o tatlong hari kung tawagin. Pero pinili po ng Diyos na i-reveal niya ang kanyang kapanganakan ng kanyang anak sa pamamagitan ng bituin at panaginip ng mga taong kanyang mga followers. So, kasama na po dito ito po mga wise men na ito, yung mga Gentiles. Ito po isang nakakatuwang bagay dito sa pasimula, dito po sa introduction na ito. Ang nireveal po ng Diyos yung kapanganakan ng kanyang anak sa Gentile kagad. Para bang meron kagad prophetic meaning yung pong pagdalaw ng wise men. Ito po ay King of the Jews. Pero may kita natin na bakit ang nakakita, ang nakaunawa ng star ay mga Gentiles. So, maganda po yun, pasimula. Yung bituin na kanilang sinundan ay hindi ordinaryong bituin. At sabi nga po, kakatuwa yung kanya pong pagkilos. May pang pagkilos itong bituin ito. At habang pong pinag-aaralan ito, meron daw supernova, o maaaring daw ito isang planeta. Meron po silang palagay na kakaiba itong bituin ito. Pero, ang kakaiba dito ay patungo ito doon sa tahanan ng ating Panginoon Jesus kung saan siya pinanganak. Ang kagandahan po, naintindihan po ng wise men, yung pong kakaibang kilos ng mga bituin, kasi nga po they were experts in astronomy and had often studied the night sky. And this star was exceptional because God provided it. So, when the Magi arrived in Jerusalem, kapansin-pansin po sila. Para bang madali silang napansin na kakaiba itong mga ito.
Una po, inakala nila na sa pagpunta nila doon sa Jerusalem, alam ng buong kabisera ng Jerusalem yung tungkol sa kapanganakan ng hari. Yun ang unang iniisip siguro ng mga wise men na siguro nagkakatuwaan itong mga to. Pero pagdating niya doon, nagtanong-tanong pa sila, alam niyo ba, kung saan pinanganak yung King of the Jews? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. At ang parang kakaiba doon, nung malaman ni Herodes na sila ay nagtatanong, nagkaroon pa ng konting problema. Nagalit pa si Herodes. At sa kanilang mga pagtatanong. So anong ginawa ni Herodes? Pinatawag sila. Bagamat si Herod the Great po ay may positive qualities din po naman si Herod the Great. Katulad po ng courage at saka yung kanya pong executive ability. Mayroon pong isang problema si Herod. Siya po ay seloso. Seloso hindi sa asawa. Seloso sa kanyang trono. At kung sino man ang aagaw ng trono niya, hindi siya mag-aatubiling patayin. Sino man yon. So, nung marinig niya tungkol dito sa isisilang na bagong hari, ano kagad yun sa kanya? Alarm kagad sa kanya yon. Na, teka muna, mukhang merong aagaw ng trono ko. So, nagkaroon siya ng una-una ay emergency meeting. At yung emergency meeting na yun ay ginawa niya doon sa kanyang mga priest, doon sa kanyang, tinawag niya kanyang priest and religious leaders. At sabi nga doon, together they asked them where the long-expected Messiah would be born. And then this priest and religious leaders, they quoted Micah chapter 5, verse 2. Ano pa sabi nga doon? But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. So, dito po, sinabi kagad ng mga priest na ito yung prophecy tungkol diyan. Sa Micah chapter 5. And after na emergency meeting, tumawag ulit si Herod na special meeting. Puro meeting And this time, it's a secret meeting. Secret na. Tinawag niya yung mga magi, ginather niya, and only with the magi, at gusto niya malaman kung kailan pa sumikat yung star. Or kung ano ng edad ng bata na kailan dadalawin. At sabi niya pong gano'n, sa pagkukunwaring gusto niya sumamba din, sinabi niya, pwede ba? Pag nakita ninyo yung bata, yung bagong hari, bumalik kayo sa akin at sabihin niyo kung nasaan. The wise men traveled by night to the very house where Jesus' family lived. Hindi na po ito sa stable, Wala na po ito doon sa stable o doon sa, ang tawag natin doon, sabsaban. So yung ating pong nativity scene, na may konting doctrinal issue doon pagka may mga kings o wise men na naroon. Kung mga shepherds lang po, pwede yon. Pero kapag may mga kings na, hindi. Kasi dumalaw itong mga wise men na ito, months na po ang dumaan. At ang Panginoon Jesus ay naroon na po sa bahay. Doon na siya dinalaw sa bahay nila sa Jerusalem. So, posible po na ang bata ay nasa 1 year old to 2 years old na po. Malaki na po yung bata. So, nung pong nangyari yun, hindi na po sila bumalik kay Herodes kasi dumating po yung panaginip sa kanila na wag na kayong bumalik doon para sabihin ko na saan yung bata. Imagine na wise man po ito pero kahit na wise man, paloloko pa rin ni Herodes. At siguro po talagang babalik sila para sabihin kay Herodes. Ano po? So, sa panaginip, sinabi, huwag na kayong bumalik doon. Sabi, dumiretso na kayo ng uwi. Sasabihin ko po na mahiwaga at kahanga-hanga ginawa ng mga magi. Natapusin yung isang gawain na alam nilang ang Diyos ang may akda. Alam nila kung ano ang kanilang hinahanap, isang bagay na makasaysayan. Something historic. Ang kanilang mga pag-aaral ay nag-reveal ng isang bagay na magpapabago sa kaisa ng mundo at malapit nang mangyari, and they want to be a part of it. Yun po yung pinaka-buod ng layunin ng mga magi. Yung bang maging bahagi sila doon sa something historic. At marami silang mga ginawa
para makarating doon sa lugar na yon. And it's not that easy. At tignan po natin kung paano po nila ito in-accomplish. Una-una, of course, yung the task of personal preparation. Mayroong pong paghahanda na ginawa yung pong mga wise man. Actually, hindi lang po mga humble shepherds ang nakarinig ng mabuting balitang ito. Maging mga may yaman at may pinag-aralan ay nakarinig. Bagamat hindi gaanong alam ang tungkol sa pinagmulan ng wise men, hindi natin alam masyado kung saan pinagmulan, alam natin ng mga lalaking ito ay may kayamanan at may kaalaman. At ginamit nila yung kanilang kayamanan at ang kanilang kaalaman para hanapin yung hari ng mga hari. At pwede ko pa sabihin na, kung gamitin man natin yung three kings, the three kings look for the king of kings. Imagine, hari ka, hanapin mo yung hari ng mga hari. At kakaiba po talaga yung kahanga-hanga po yung kanilang ginawa. Alam natin na sila yung mga lalaki may kayamanan, mahusay na kaalaman, at sa pagkakataong to, ginamit nila ang kanilang kayamanan at kahusayan upang hanapin ang Diyos. These men were prepared to do the task because they have studied and recognized the signs of the coming of God. Imagine, even nature itself, sabi pong ganon, could not contain the good news. Ang star po, pinahayag yung pong mabuting balita. A star proclaimed His coming. Nagpaalala po sa atin to doon sa salita ng Diyos sa Romans chapter 1, verses 19 to 20. Ang sabi pong ganon, what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. Ipinahayag na po ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan po ng kanyang nilikha. Kaya sabi po gano'n dito sa Romans, sabi gano'n hindi ka makakapagsabi ng sorry, hindi ko alam na may Diyos. At sabi gano'n, doon pa lamang sa kanyang nilikha, sa universe, sa lahat ng yon. Hindi mo na pwedeng sabihin na walang Diyos. At dito po, sa kapanganakan ng ating po Panginoon Jesus, even the star proclaim His coming. Mayroon pong dalawang bagay na makikita tayo sa paghahandang ito ng mga Magi. Una po ay, they know the Word. They know the Word. Since the Magi presumably had access to the Hebrew Scriptures, they could have known about the promises of the coming Messiah. Ito po mga Magi naman na ito ay mga nagbabasa ito. At kung sila po yung mga Persians, possibly, na during the time of Daniel, sa panahon ng Babylonia, si Daniel po kasi ay nag-serve sa maraming kings. Ilang kings yung sinerve niya hanggang sa Persian Empire. Nag-serve po siya doon. At posible po yung mga writings na yon ni Daniel ay nababasa nila. At marami po doon yung mga prophetic yung po mga messages na yon ni Daniel. Pero some scholars believe that the book of Numbers informed the Magi of the child who would be preceded by a star. Ito po sinabi doon sa Numbers 24:17. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, a scepter shall rise out of Israel. So ito po yung isa sa pinakamalapit na prophecy na masabi po natin, ito yung sinasabi patungkol doon sa star. At alam niyo po ba kung sino po ang nag-prophesy nito? Ang nag-prophesy po nito ay si Balaam. Hindi kilalang prophets, pero si Balaam po ay nilapitan ni Balak at sabi niya gano'n, halika Balaam, tignan mo ng Israel, sumpain mo sila, maglabas ka ng word at sumpain mo itong Israel. Sabi niya gano'n. At ino-offer niya si Balak, si Balaam ng parang bribe. Pero pagdating doon ni Balaam, hindi siya nagsalita noong una. Ikalawa, ganun pa rin, pero nagsalita siya, blines niya ang Israel. At ang ikatlo, nung muli nagagalit sa kanya si Balak, talaga may masamang balak. Ang ginawa ni Balaam, nagsabi pa rin siya ng kanyang prophecy at bahagi ito doon. Nakakatuwa minsan pagkapag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Minsan,
Anong connect noon? Dito sa gustong gawin ni Balak, bakit doon i-connect yung star? Bakit ngayon nangyayari sa atin? Grabe yung pagkakaunawa nila doon sa word. Kaya meron po silang pagsisikap, yung pong wise men, may pagsisikap silang puntahan yung bagong hari ng mga Hudyo. They know the word. They know the word. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa ating buhay na kailangan natin ihanda ang ating sarili sa mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa pamagitan natin. Minsan, nangangailangan po ito ng pag-aaral sa Bible School. Yung mga pastor, nung pumalaman nila na yung tinatawag sila ng Panginoon, talagang magba-Bible School yan. At minsan po, kailangan naman po magbasa ka lang ng Christian books. At paminsan-minsan, maganda rin siguro na mag-a-attend ng small Bible study. Kung talagang gusto mong matuto. Maraming pong kaparaanan. And whatever the case is, dapat tayo maging estudyante at lagi tayong handa. Hindi natin kasi alam kung anong paggagawa sa atin ni Lord. And once we know the Word, then that Word will show us what to do. Wala naman tayong gagawin na hindi natin pinaghandaan. Walang solusyon sa isang bagay na gagawin natin kung hindi natin pinaghandaan. Ang pag-aaral ay naghahanda sa atin para sa isang misyon. Katulad ng mga pantas na naghanda para sa isang dakilang misyon at paglalakbay. Tinawag tayo ng Diyos at ang dahilan kung bakit hindi tayo fully aware of the call of God sa ating buhay ay dahil sa pagtanggi natin gawin ang responsibilidad ng paghahanda sa ating sarili o sa ating personal na buhay. Para bang sinasabi natin, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang iharap yung sarili ko sa Panginoon. At totoo po yun. If we are not prepared, hindi po tayo maasahan doon sa gawain na itatakda sa atin ng Panginoon. Actually, pagkasasabi po natin gawain, it's not about gawain lang sa church. Pwede po ito ay task tungkol doon sa family, bringing the family to Christ. Baka ito po ay task tungkol doon sa mga kaibigan natin na hindi paligtas. Baka naman po ito ay task sa maraming mga bagay na gustong pinapagawa sa atin ni Lord na minsan tinatanggihan natin. At sasabi natin, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Tinawag tayo ng Diyos at mayroon tayong responsibilidad na ihanda ang ating sarili upang personal nating maiharap ang ating sarili sa pangunguna ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Marami pong Kristiyano ay nawawala ng confidence para gawin yung pinagagawa ni Lord. Kasi po, nahihiya sila. Nahihiya sila. Because they had not been fully prepared. They had not allowed themselves to be fully prepared. Yung pong dahilan. So, how can God trust us with the task? Para tayo pagtitiwalaan? It is the responsibility of preparation. Paghahanda. Ano man ang hindi mo inahanda, hindi mo alam ang kalalabasan nito. And so the first duty of Christian ministry is the duty of personal preparation by knowing the Word. Ikalawa po ay knowing the signs of our time. Ang wise men po, they know the sign. Alam nila yung star. Alam nila na mayroong kakaibang star. And sabi po gano'n, after Jesus was born, ito po sabi sa Matthew 2, verse 1 and 2, in Bethlehem, Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? Ito po sagot, we saw his star, we saw the sign when it rose and had come to worship Him. Nakita namin yung sign na lumabas ito and we have come to worship Him. Napakahalaga po nung sign na yon para po dito sa mga wise men. Sa ating panahon, mahalagang maunawaan natin ang signs of our time.
Kaya po minsan, hindi tayo nagmamadali kasi we don't see any sign. We don't look at any sign. Kaya minsan po, wala po tayong pagmamadali doon sa buhay Kristiyano at sa pagpipilit na maging maayos tayo sa ating buhay kasi we don't know what's the sign. Okay lang naman ang takbo ng mundo ngayon eh. Ang sarap nga ngayon eh. Ang technology nga ngayon, it's giving you everything you need. Ibinibigay lahat ng technology ngayon. So ano pa ang sign ng gusto natin? Sa ating panahon, mahalaga maunawaan ang sign of our time. And Jesus Christ made this point in his warning to people about the sign of the end time. Ito po sabi sa Matthew 24, 38 to 39. For us in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came, and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Minsan, kadalasan po na naalala na narinig natin, darating na ang Panginoon Yesus. Minsan wala naman react sa atin yun eh. Ano ngayon? Sigurado ba yun? Yung pagkakasulat na yun, ang tagal-tagal na yan, hanggang ngayon sa panahon natin eh. Isa yung sasabi, nangyayari. Hanggang ngayon naman sa panahon natin, nangyayari. So what's the difference? Di ba? At may katwiran tayo pagdating po doon, pero hindi natin lubos na nanawaan what are the signs, the real signs of His coming. Tulad ng kasabihan po ng yung palaka na narinig natin yun kapag nilagay mo sa kalderong palaka, magpainit ka ng tubig at unti-unti mo lang, yun lang maliit na init lang ng tubig sa palaka. Mamamatay siya na hindi niya alam na kumukulo na pala ang tubig. Maluluto siya na hindi niya alam na gano'n pala. Hindi niya napansin ang pagtaas ng temperatura. Madali tayong masanay sa dumaraming kasalanan na nagsisimulang kumulo sa ating paligid. Hindi natin napapansin that the sign is already there. Kasi para tayong mga palaka minsan na naroroon na lang at hindi napapansin na marami ng kumukulong kasalanan sa paligid natin at wala pa tayong ginagawa na pagbabago. Year after year, human opinions about sin have changed. Yung mga maling action noon, ngayon ay tanggap na. Maging ito ay premarital sex. Cheating, lying, swearing, lusting, homosexual sex. At marami pang iba. Nagbabala ang Panginoon Jesus na hindi tayo dapat mabiktima na wala na tayong pakialam katulad noong panahon ni Noe. And in the same prophecy, Jesus also listed many other signs to watch sa 24 verses 4 to 12. Ano po ito? Tignan po natin. Religious deception, wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes, persecution of followers of Christ, including attacks from within the church. Lawlessness. In lawlessness po, this means the rejection of the law. Yung tamang batas ay nire-reject na po, or will of God. Nire-reject na po yun. Ang substitution po nito is the will or the self-will. Ano ba yung aking karapatan? Papansin po ba natin na wala na yung karapatan ng batas para sa lahat? Ang mapalit ay yung karapatan ng sarili para sa akin. Karapatan ko to. Ano ngayon kung gusto kong magubad dito, katawan ko naman to. Yun po yung mga karapatan ngayon. Nasasabi natin, hindi na natin napapansin. Para bang, okay lang naman nababago ng talaga mundo eh. And look at what Apostle Paul listed. Signs of end-time attitudes to beware in 2 Timothy 3:1-5. He warned that people in the perilous last days will be, tignan pa natin, lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers,
without self-control, brutal, despisers of good, traitors, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ito po yung mga attitudes. Ito po yung, mas marami pa ito kaysa roon sa sign ng paligid. Yung sign sa sarili natin, our spiritual state is different. And at the end of this Olivet prophecy, ang sabi po ng Panginoon Jesus, take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that they come on you unexpectedly. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Yan po yung signs na nangyayari sa mga pag-uugali ng mga tao sa ating kapaligiran. So we are to watch not only the signs of the time in the world events, but the signs of our own spiritual state. It's the sign of our own spiritual state. Hindi tayo dapat mabulag doon sa pang-araw-araw na pangangailangan, yung the cares of this world. Kailangan natin ng pangitain na makita ang ating sarili tulad ng pagtingin ng Diyos sa atin. At ano ba yun? Paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Kapag tayo tinitignan ng Diyos, kailangan natin agarang pagsisisi, pagbabago at paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. That is what we needed. So for this year po, 2023, what is God preparing us to do? Ano ba yung task na nakikita natin na pinagagawa ni Lord sa atin? Ito ba yung aking family? Ito ba yung tungkol sa aking career? Ito ba yung tungkol sa aking bahagi sa church? Anong bahagi ang gusto niyo makita sa iyo na bahagi ka rito sa mga gawain ito? Ano yung mga bagay na gusto ni Lord na ipagawa sa atin? Ano ang nakikita natin at sinasabi ng kanyang word sa atin? Ano yung mga sign na nakikita natin sa kapaligiran that we need to act? To act upon on. Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Na alam po natin na God is preparing us to do. Naipanalangin na po ba natin at napag-isipan kung ano yung nais ni Lord? At siyang inihanda niya upang maging gawain natin. Kung alam na po natin kung ito po yung naging malinaw sa ating puso, then pupunta po tayo doon sa second point po natin. Ikalawa po ay be willing to go. Lakad na. Alam niyo po, ipinagpalit ng mga Magi ang kanilang mahalagang oras at finances upang maranasan ang kapanganakan ni Kristo. Hindi lamang po yung natindihan nilang word, nakita nila yung sign. Ang ginawa nila, pumunta sila. Punta tayo. That is what the word is saying. That is what the sign is showing. So punta tayo. Ang mga Magi naglakbay ng malayo at iniwan yung kanilang komportableng pamumuhay upang sumamba sa isang hari na hindi nila kilala. Ngunit dahil sa kanilang pag-aaral, naniniwala sila na ang bagong silang na hari ang magdadala ng pagbabago sa buong mundo. That's the point. They know na itong hari na ito magdadala ng pagbabago sa mundo. Finding Jesus was worth their discomforts. Walang aeroplano, walang aircon bus, walang aircon van na mga sakyan, at mas malamang sila po ay sumakay sa kamelyo. High-end na sa kanila yung pag nakasakay ka sa kamelyo. Class na class ka na. At ang kamelyo po lumalakad po yan ng 5 kilometers per hour pag lumalakad. Pero wag kayo, pag tumakbo yan, 65 kilometers per hour ang takbo niyan. Parang sasakyan. Ako po, natuwa, nakasakay na po ako ng kamelyo. Kinaya naman po ako. Wala pong problema sa kamelyo. Pero lakad kung kailangan lakad, pinababa kagad ako. Ewan ko kung bakit. Talking of comforts, comfort is worship today. Hindi po ba? Kahit na anong kailangan mo ngayon, madali mo na lang i-text. Lahat, everything. Comfort is king. Comfort is king.
Yan ang hari ngayon. Pero ito pong three kings, iniwanan nila yung kanilang comfort to find another king, the King of Kings. Maaring natakot sila sa balitang narinig nila sa gagawin ni Herodes. But instead, they followed the star, the one they would worship, and they bowed to his authority over their own authority. The Magi chased for the right things in the midst of discomfort. They chased for the right things. Ang sabi po ni Martin Luther King Jr., the ultimate measure of man is not where he stands in moment of comfort and convenience, but when he stands at the time of challenge and controversy. At the time of challenge and controversy. Ano po ba ang mga inconveniences in serving the Lord? Lalo na po sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano po yung mga nakikita natin? Ano po ba yung mga mahadlang? Kuha lang po ako ng tatlong very familiar. Una po ay too busy. Masyado tayong busy ngayon sa mga panahon to. And sometimes our schedule are so full that there's no space to follow the Lord when we hear Him calling us to a certain ministry or to minister in a certain area. We're so busy. Totoo po yun. We're always busy. We have a schedule to keep and to do a list list to deal with. Puno ang ating schedule sa mga pupuntahan at mga kakainang restaurant. Masarap kumain sa ganito. Nasubukan mo na ba? Uy, may bago ngayon dito sa Kalumpang. Uy, may bago. Ang sarap naman kumain talaga, pero busy schedule natin. Ano po? Daming trabaho, overtime, may sideline pa, schedule sa kaibigan, sa bisita sa pagkakaibigan, schedule sa pamilya, at marami pa. Alam niyo po, in all of this, lahat tayo ay nangangailangan ng mga hangganan sa ating buhay kung nais nating sumunod sa kalooban ng Lord. We need to put a stop. At alam natin yon. Kung nakala natin, hey, itong month na ito masyado na tayo sa ating mga schedule, let's put a stop muna. Tigil muna tayo. Tigil muna natin. Baka naman spiritually, nalalayo na ako sa Panginoon. Baka naman for the past Sundays na hindi na ako pumunta ng church, hindi na ako okay talaga. And we need to see that. Mahalaga po na we need to put a stop on something na nakala natin, hindi ko na nakikita na may gusto pagbawa sa akin si Lord. We need to put a stop. May hangganan po yun. Ang Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, ito po sabi, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. The days are evil. Ikalawa pong bagay na nagiging dahilan sa ating pong inconveniences ay selfishness. Ito po yung panahon ng mga selfie. Mga selfies. Sacrificial services is not convenient. Actually, hindi po convenient yan. It may require that we change our plans, give up our comforts, or even make financial sacrifices. Lagi po, pagdating sa mission, hindi po komportable. Pero ngayon kung mission, mas komportable ng konti kasi pupunta ka sa area, naka aircon van na kami. O kaya sakay ka na ng aeroplano, aircon bus din, ano. Hindi mo alam noon, hindi mo alam kung saan ka matutulog. Kahit naman po ngayon, pwede pa rin po yun sa mga missions po na lugar. Hindi mo alam kung saan ka matutulog. Ano itsura ng CR? Kung maliligo ka sa umaga, walang mainit na tubig. Walang hot water. Bukod sa probinsya ay wala ng hot water, ang lamig pa ng tubig galing sa ilog. At sa umaga, yung unang buhos, talaga bubuhos mo muna para sabi niya, unang buhos lang malamig. Kaya yung unang buhos, kuha ka, bubuhos mo ganon. At yun ang malamig Lagi ko po natatandaan yon. Marami pong mga inconveniences, lalo na pag doon ka matutulog sa isang lugar. Naalala ko po, makwento ko lang po ng sandali. Yung nadalo ko po isang pastor na namatay sa lugar po ng Mindoro, Occidental. Gabi na po nung makarating ako doon sa lugar na yon. At nang dumating ako doon sa kanila pong lugar, marami ng tao at nailagay na rin po sa casket ang pastor. So nakarating po ako,
Winelcome po ako nung misis. At nag-iisa lang po ako kasi madalian po yon. Wala po akong kasama. At magagabi na, nag-aalis ng mga tao, sabi sa akin ni misis, Pastor, pwede po bang doon kayo sa papag matulog? Sabi ko, okay naman, wala akong problema sa papag ako, gano'n. Ang lagi ko lang nire-request, pagka ako po nasa probinsya at dumadalaw, kulambo. Kulambo lang, kulambo lang po. Ang kulambo po ay hindi para sa lamok, para sa ipis. Yun po ang takot ko dyan, hindi po lamok yan. So, sabi niya gano'n, okay naman po, Pastor, ano po yan? Actually, kalilinis lang po namin yung papag na yan. Sabi niya, ganun ba ka? Kasi, Pastor, dyan po kasi inambalsa mo si Pastor eh. Okay po. Okay po. Dahil bata-bata po ako noon, I don't care. Pero ngayon may edad na ako, sabi ko, tingnan mo baka naman. Mahirap na. Inconveniences po. Ang hirap. Ang Matthew chapter 16 verses 24 to 25, ito po sabi, Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. May inconveniences po talaga pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan alisin natin yung ating tingin lagi sa ating sarili, yung selfishness po. Kailangan po natin ibigay kung anong naisin ni Lord at gawin yung pinagagawa niya. Ikatlo po, we don't care enough. We don't care enough. This one is really hard to admit. Ito po yung pinakamahirap tanggapin na, come on, Pastor, we care. We care enough. Yeah, tama po yun, no? But if we think it's inconvenience at times because we're too busy or selfish, it may reveal a lack of devotion to the Lord and the ministry has called to. Yun naman, ang point naman po doon ay, kung inaakala mo na inconvenient at times because you're busy and may mga pangailangan kang pang sarili, nagpapahayag po yun ng lack of commitment o devotion to the Lord. Hindi po judging yun na po. Base lang po yun doon sa inaakala natin na kapag ang lagi mong tingin ay sa sarili mo na lang at lagi mong tingin ay busy-busy ako lagi eh. Kaya sabi ko kanina na maglagay tayo ng hangganan. Pagka naglagay tayo ng hangganan, then makikita natin doon yung time na, sobra na palang ginagawa ko para sa akin sarili. Sobra na ako sa akin trabaho. Sobra na ako sa akin pagtingin sa aking business. Sobra na ako sa aking pag-aalala sa aking pamilya. Baka kailangan ko nang tumingin ko anong nais na pagawa ng Lord sa akin. At yun po yung time na sasabi natin, I am devoted to God. Not to these things. Hindi sa mga bagay na ibinigay sa akin. I am devoted to the giver. Hindi doon sa mga bagay na akin nasa harapan ko ngayon. So, ibabalik ko yung devotion na yun sa akin Diyos. Kaya nga po, sabi po gano'n sa Matthew 16:24-25, Then Jesus said to His disciples, yung Matthew chapter 22-36, Teacher, which is the great commandments in the law? And Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandments, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. When we love Christ with all our hearts, we will joyfully serve Him by ministering to those in our families, communities, workplaces, and churches. Ikatlo po, at dito po ako magwawakas, bring your best. Pagkatapos po natin maihanda ating sarili, pagkatapos po tayong lumakad, sa ating pong paglakad, always bring our best. Always bring our best. Verse 11, And going to the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped Him. Nauna po yung worship pero mamaya po natin iuli lang natin konti yun. Then opening their treasures, they offered Him gifts, gold and frankincense and myrrh. The Magi brought the best of who they were. Their gifts were expensive and impressive because they knew they should not come before a king without a gift
for Him. Hindi ka pupunta sa hari nang walang daladalang regalo. May mga naniniwala po na ang kanilang mga regalo ay ginamit para sa paglalakbay sa Ehipto. Yung iba po ay talagang pinag-uusapan ano bang mga ibig sabihin nito mga gifts na ito. Pero ang totoo lang po, totoo naman na pumunta po sila na Ehipto. At kung ikaw ay isang pamilya na hindi naman ganun kayaman, hindi ka makapunta sa Ehipto kaagad-agad. Nagpunta sila sa Ehipto dahil tatakas na po sila dahil si Herodes po ay papatay na po yung mga bata mula sa 2 years old pababa. So they have to go. Kailangan tumakas na sila. At yun po ang ginamit nila, malamang na yun pong ginamit nila, yung gift na yun sa kanila para makapunta po doon sa Ehipto. And sabi nga po natin kanina na dinala po ng mga wise men yung pong mga gifts na yun. And whatever the case, it was significant to them and significant to the receiver. Dahil nagamit po yun. And this is true of any good gift. Hindi kinakailangan na ang regalo ay mamahalin, basta ito po ay makabuluhan to both giver and the receiver. Mga kapatid, minsan wala tayong dalang malaking regalo kay Lord. What is our heart saying? Mahalaga po doon, yung pong ano ba ang dala-dala mo sa Panginoon. And even this morning, what did we bring to offer to the Lord as we worship Him? Ano ba ang gift ang dala natin sa Panginoon? It is a gift of thanking the Lord sa ating buhay. Baka may mga binibigay tayong mga kaloob sa Panginoon. How is our giving sa Kanya? And Proverbs 18:16 says that our gifts make room. Ito po maganda. Our gifts make room for us and that our gift will bring us before kings. Yung atin pong mga kaloob, sabi pong gano'n, ay magdadala sa atin malapit sa hari. And the wise men brought precious and expensive gift to Jesus. Nagdala sila ng pinakamabuting regalo na naangkop para sa isang hari. Kasama na dito ang pusong mapagpasalamat. Our giving should be the same. Ang lahat ng meron tayo ay dahil sa kanyang pagkakaloob at pangangalaga niya sa atin. Tama po ba? Lahat ng bagay po. Mayroon tayo dahil sa kanyang pagkakaloob sa atin. Paanong hindi natin may alay sa kanya ang lahat-lahat na mayroon tayo? And lastly, because He is worthy of our worship. Tandaan pa natin na dumating po yung mga Magi, they worship first. Hindi sila nagbigay kagad ng gift. They worship. Inuna nila po yung pagsamba sa Kanya. He is worthy of our worship. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with His mother Mary, and they bowed down and worshipped Him. Wow. The wise men had such a passion to find Jesus that they left their homes and traveled a long way. Yan po yung passion na dapat natin taglayin bilang mananampalataya sa ating pagsasaliksik sa Kanya araw-araw. At ang dalangin ko po, ito pong Kapaskuhang dumating, nagdaan, ay nagdala sa atin ng isang tunay na pagsasaliksik sa Kanya. At nakapag-alay tayo ng pasasalamat na naupo lamang sa Kanya. How did we spend Christmas? How did we spend Christmas? Did we really give the best offering to God? Have we been so selfish? Or have we given everything to God? When the Magi found Jesus, the scripture says, they fell down and worshiped Him. Ang ganda po noong when they fulfilled the task, nung nakarating sila, ang unang ginawa nila, they worship. Hindi nila sinabi, nako naman, Joseph, Mary, ang layo naman pala nito sa inyo. Pwede bang magpahinga muna kami bago namin makita yung bata? Yung bata po naglalaro na sa labas yun. Malaki na yung bata eh. Hindi naman po yung nakahiga eh. Hindi po. When they saw the child, they worship Him. They worship. I imagine yung pong the reverence in that place was tangible.
the reverence in that place was tangible. Yung pagsamba ng wise men, kung mahahari man sila, grabe yung pagsamba ng mga hari sa hari ng mga hari. Imagine. Iniisip ko kung ang ating pagsamba ngayon ay katulad ng pagsamba nila kung ikukumpara. I wonder if we recognize the holiness of God as much as they did that day they met God in the flesh. Not much is known about who these three wise men, o kung saan sila nagmula, o kung bakit sila interesado sa isang sanggol na hari, but we can still learn from their examples. Mga kapatid, dahil sa kasipagan sa pag-aaral, naging handa sila sa pagkakataong katulad nito. They were willing to spend their time and inconvenience themselves in order to find Jesus and worship Him. They brought their best when they came to see Him. Gayon din po nawa ang makita sa atin kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng Kanyang gawain. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po na marami sa time na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa magandang halimbawa ng wise men. Totoo po yung Panginoon, hindi po namin minsan may compare that kind of passion meron sila of seeking you, of looking for you. Hindi lamang po ito yung sa isip, hindi lamang po ito yung sa word, hindi lamang po ito yung sa signs, but they went to find you. Lumakad sila, Panginoon. At sa paglakad nila yun, nung unang-una ka palang makita, they worship you. Panginoon, nawa, huwag po mawala sa amin yung ganun pong passion, that very desire, na lagi, Panginoon, sasaliksikin ka namin sa aming pong buhay every day, and that we may worship you. And that we will give you the best, Panginoon, na aming pong buhay. We will give you the best of what we have. At makikita po namin, Lord, that very tangible expression of worship in you. Panginoon, salamat po na marami. Salamat sa biyaya mo sa amin. Salamat sa task. May we accomplish that task with the whole passion, and the whole reason is to worship you. Salamat po na marami. In Jesus' name, Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve